Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga taong mahilig sa kadiliman. Yung tipong kahit wala na silang makita ay ayos lang sa kanila yon. At aaminin ko na isa ako sa kanila. Pero noon yon. May mga bagay sa buhay ko na nagbago simula noong gabing yon. Dear Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Pero hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko ang mga nangyari. Ako po si Rica, 22 years old, isang estudyante sa Maynila na madalas umuwi sa probinsya namin sa San Roque. Sanay na akong bumiyahe ng gabi. Wala naman kasi akong takot noon, mas gusto ko pang matulog sa biyahe para pagising ko ay nasa bahay na ako. Pero may isang gabing hindi ko malilimutan. Isang biyahe na halos ikasira ng bait ko. Alas 11 na ng gabi nang makasakay ako ng bus papunta ng San Roque. Hindi puno ang bus, kalahati lang ang mga pasahero. Tahimik naman ang buong paligid maliban sa ugong ng makina at kaluskos ng gulong sa kalsada. Naupo ako sa may bandang gitna. Sa tabi ko ay isang matandang babae na may hawak na rosaryo at nakapikit na parang nagdadasal. Sa unahan naman ay halos hindi ko makita ang mukha ng driver. May suot siyang sombrero at makapal na jacket. Naisip ko na baka matanda na siya kaya medyo mabagal ang kilos at sobrang balot na balot pa. Normal ang lahat sa simula. Pero nang magsimula na kaming umakyat sa pabundok na daanan ay bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang lamig sa loob ng bus. Hindi naman nakabukas ang aircon pero parang may nagyayelong hangin na dumadampi sa balat ko. Napilitan akong isuot ang jacket ko at saka ko naamoy ang isang bagay na kakaiba. Parang usok na may halong dugo. Naisip kong baka guni-guni ko lamang yon pero narinig ko ang matanda sa tabi ko na bumubulong. Amoy kandila. Kinilabutan ako bigla. Dumungaw ako sa bintana para iwasan ang kaba. Pero mas lalo akong nangilabot sa nakita ko. Sa bawat puno na madaraanan namin ay may nakatayong anino. Mga hugis tao nakatigil lang. Nakatingin sa bus habang dumaraan kami. Hindi ko maaninag ang mukha nila pero sigurado ako na mga tao sila. O kung anumang anyo nila, Papa Dudut. Nagpalinga-linga ako. Wala namang iba sa mga pasahero ang nakakapansin. Tulog ang karamihan sa kanila at tahimik ang iba. Ang matanda lang nakatabi ko ang mukhang gising pa. Saka siya bumulong. Halos hindi gumagalaw ang labi niya. Iha, huwag kang titingin sa likod ha. Napakapit ako sa upuan. Bakit niya sinabi yon? At bakit mas lalo ko tuloy gustong lumingon para makita kung ano ang tinutukoy niya? At dahil marupok ang curiosity ko, ginawa ko ang sinabi ng matanda na hindi ko dapat gawin. Dahan-dahan akong lumingon sa hulihan ng bus. At doon ay muntik na akong mapasigaw dahil sa nakita ko. May isang lalaking nakatayo sa may hallway malapit sa hulihan.
Basang-basa siya at parang bagong ahon mula sa tubig. Dumudugo ang kanyang muka at may mga sugat na tila pinira-pirasong salamin. At ang mga mata niya na nakatitig diretso sa akin, Papa Dudut. Walang emosyon, parang walang buhay. Pero alam kong nakikita niya ako. Mabilis kong binalik ang tingin ko sa harapan. Nanginig ang tuhod ko. At doon ko mas malinaw na napansin ang driver ng bus. Ang kamay ng driver sa manibela ay puro peklat. Tila sinunog o nilapa ng bakal. Namumutla ang balat at halos kulay abo na. Hindi halos gumagalaw ang katawan niya at parang puwersado lang na humahawak sa manibela. Biglang bumulong ulit ang matanda sa tabi ko at halos babasag ang puso ko dahil sa aking narinig. Sino yun? Sino ho? Nanginginig kong tanong. Si Mang Renato, ang driver na namatay sa bangin. Nakaupo tayo ngayon sa bus niya. Takot na sagot ng matanda pero mas takot ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at hindi ako makapaniwala. Kwento lang yun sa amin dati, yung aksidente 10 taon nang nakakalipas. Sabi nila isang buong bus ang nahulog sa bangin noon. Patay lahat ng pasahero pati ang driver at ngayon nandito ako sa bus na yon. Teka, paano ba nangyari yun? Pinilit kong ikubli ang kaba pero habang tinitingnan ko, ang ibang pasahero ay napansin ko ang mas nakakatindig balahibong detalye sa mga katawan nila. Ang bawat isa sa kanila ay maputla ang muka. Walang buhay ang mga mata. Ang magkasintahan sa likod ko na kanina'y mahina nang nagkwekwentuhan, hindi pala nag-uusap. Nakatitig lang sila sa kawalan. Parang mga ribulto kung iisipin. Napahawak ako sa sarili kong braso at kinurot yon. Masakit, ibig sabihin ay gising ako. Totoo ang nangyayari sa akin. Papadudot, doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang hinihigop ang lakas ko habang papalapit kami sa isang kurbadang kalsada. Ang mismong lugar ng aksidente 10 taon nang nakalipas. Bumulong ulit ang matanda sa akin. Iha, kailangan nating bumaba na bago makarating sa bangin. Kapag hindi, baka hindi ka na makalabas dito. Gusto kong umiyak pero paano kami bababa kung umaandar ang bus? Pero ang tinig ng matanda ay puno ng panalangin at nakapikit siyang parang kinakausap ang Diyos ng mga oras na yon. Sumulyap ako sa driver at doon ko nakita ang buong mukha niya. Punit-punit ang balat. Ang mga mata ay butas, wala ng laman at nakangiti siya. Isang ngiti na malamig, puno ng galit at puot. Takot na takot ako noon. Bigla siyang nagsalita at ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Mga pasahero ko, malapit na tayo sa dulo. Nanigas ako sa kinakaupuan ko nang narinig ko yon, Papa Dudut. Kasabay noon ay naramdaman kong bumigat ang manibela. Dahan-dahan niyang niliko ang bus dire-diretso papunta sa bangin. Napatayo ako at halos pasigaw na. Kuya, wag po bangin yan. Maawa naman po kayo sa akin. Pero hindi siya kumibo at mas masakit pa dahil napansin kong sabay-sabay na bumaling sa akin ang lahat ng pasahero at ngumiti sila. Sabay-sabay na nagsalita sa iisang boses. Sasama ka na sa amin. Doon na nagsimulang bumilis ang bus diretso sa madilim at kurbadang yon. Biglang umalingaw-ngaw sa loob ng bus ang isang halakhak. Hindi tawa ng isa kundi parang daan-daan na sabay-sabay. Mahaba, malulutong pero puno ng pighati. Para bang humihingi sila ng tulong sa akin, Papa Dudut.
isasama ka na namin, paulit-ulit nilang sinasabi habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Napatras ako sa upuan, nanginginig at gusto kong sumigaw pero wala nang lumalabas na boses sa bibig ko. Para akong naipit sa masamang panaginip. Ang matandang babae sa tabi ko, siya lang ang tila totoo na tao. Maigpit ang kapit niya sa braso ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Iha, makinig ka. Bulong niya. Halos hindi na marinig sa ingay ng mga multo. May paraan para makaligtas ka. Paano po, Lola? Halos umiiyak kong tanong. Kapag bumaba ka bago tayo makarating sa bangin, baka may pag-asa ka. Pero delikado, hindi lahat ng sumasakay dito ay nakakaalis pa. Tumayo ako at naglakad papunta sa hulihan. Papadudot pakiramdam ko, bawat takbang ko ay may bigat na parang may nakadagan sa dibdib ko. Sa gilid ng mga upuan ay may mga kamay na biglang sumusulpot sa akin. Malamig, mabaho at puno ng dugo. Inahablot ang laylayan ng pantalong ko, ang buhok ko, ang braso ko. Kasama ka na namin. Isa ka na sa amin. Bulong nila sa iisang boses. Pagdating ko sa hulihan ay hinila ko ang pintuan, pero nakakandado ito. Kahit na anong hata ko ay ayaw bumukas. Buksan mo, sigaw ng matanda mula sa harapan. Hawak ang rosaryo. Hindi kaya, Lola, sagot ko. Luha na. Papadudot doon ko lang napansin ang rosaryo ng matanda ay kumikislap ng mahina. Para bang may sariling ilaw yon. Naisip kong baka yun ang susi para makalabas ako. Inablot ng matanda ang rosaryo at inabot sa akin at halos sumigaw. Eto, dalhin mo. Dasal lang ang tanging makakalaban sa kanila. Agad kong hinawakan ng rosaryo at mainit yon. Parang may apoy na nakabalot. Pero sa bawat hawak ko ay parang may pumapasok na lakas sa katawan ko. Hindi ko nga lang alam kung saan ang gagaling yon. Dinikit ko ang krus sa kandado ng pintuan at biglang kumulo ang paligid. Nagsisigaw ang mga multo. Nangangalit ang muka at ang bus ay parang yumanig. Hindi ka makakataka sa akin, sigaw ng driver ng bus. Paulit-ulit kong binikas ang dasal na alam ko at nanginginig man ang boses ko. Papadudot, sa bawat salita ko ay unti-unting bumibigay ang kandado. Hanggang sa isang malakas na tunog at bumukas na ang pinto. Wala na akong inisip, tumalon ako palabas. Kung masaktan man ako ay ayos lang sa akin. Ang gusto ko lang ay makatakas ako noong mga oras na yon. Umampas ang hangin sa mukha ko at gumulong ako sa matigas na damuhan sa gilid ng kalsada. Masakit, sugatan ang braso at binti ko pero buhay pa ako. Paglingon ko ay naroon pa rin ang bus at nakikita ko kung paano ito bumabagtas sa kurbadang iyon. Pero imbis na mahulog, bigla itong naglaho na parang bula. Parang usok lang na binura ng hangin. Natulala ako at tila hindi totoo ang lahat ng mga nangyari. Pero ang mga sugat ko at kirot sa katawan ko, iyon ang nagpapaalala sa akin na hindi yon panaginip. Nang akala ko'y ligtas na ako ay may narinig akong tinig. Malamig at malalim. Hindi ka pa ligtas. Papadudot na palingon ako at doon ko siya nakita. Sa mismong bangin nakatayo si Mang Renato. Basag ang mukha, duguan pero nakaangil sa akin. Ang mga mata niya ay naglalagablab na parang apoy. Nakatingin siya diretso sa akin at parang sinisigurado niyang hindi ko siya makakalimutan. Babalikan kita, bulong niya. Sabay naglaho ang anyo niya sa kadiliman. Hindi ko alam kung paano ako nakalakad pa uwi at para akong binuhat ng takot at adrenaline. Nakarating ako sa kalsada malapit sa amin noong halos madaling araw na, sugatan at basang-basa ng pawis.
Nakita ko ng ilang residente sa gilid ng kalsada. Diyos ko, Rika, anong nangyayari sa'yo? Tanong ng isa. Halos pasigaw na. Gusto kong magpaliwanag sa kanya pero wala akong lakas. Ang nasabi ko lang bago ako nawala ng malay ay may bus na gustong kumuha sa akin. Ang driver ay si Mang Renato. Pagising ko ay sobrang sakit pa rin ang katawan ko at hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Nakita ko na lamang ang sarili ko sa kama. Unti-unting bumukas ang pintuan sa kwarto ko at ng mga oras na yon ay kinabahan pa rin ako. Baka mamaya ay makita ko si Mang Renato o di kaya ay yung mga multo sa bus. Pero nang magbukas ang pinto ay nakita ko ang mama ko. May pag-aalala sa kanyang mga mata at agad niya akong nilapitan. Anak, gising ka na pala. Nagluto na ako ng pagkain. Okay ka na ba ngayon? Narinig ko ang boses ni mama pero parang ang layo-layo pa rin ng isipan ko. Parang panaginip lang lahat ng mga nangyari sa akin kagabi. Ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan ko at para bang binuhat ako mula sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Lumapit siya sa akin at marahan akong hinaplos sa noo. Anak, ayos ka lang ba? Nilalagnat ka ata. Halata sa boses niya ang pag-aalala. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa aking balat na lalong nagpaalala sa akin na totoo ang lahat ng mga nangyaring ito. Ma? Mahina kong sambit. Anong nangyari sa akin? Paano ako napunta rito sa bahay natin? Unti-unti nang bumabalik ang mga alaala ko. Ang bus, ang madilim na kalsada, ang boses ng driver na tinatakot ako at pagkatapos ay wala na akong maalala. Napaupo ko bigla at napahawak sa ulo ko. Mama, yung bus. Si Mang Renato, totoo siya hindi ba? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil nanginginig ang boses ko. Kita ko ang pag-aalala at pagkalito sa mukha ni mama. Anak, kumalma ka muna. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Kagabi ay may nakakita sa iyo na naglalakad ka sa gilid ng kalsada. Basang-basa ka ng ulan, nanginginig at parang wala sa sarili. Dinala ka rito ng mga taong tumulong sa iyo. Anak, ano bang nangyari? Bus? Pauwi rito sa San Roque? Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag na may mga multo akong nakita at baka kasama ko pa rin sila hanggang ngayon. Pero malinaw pa rin sa isipan ko ang malamig na hangin sa loob ng bus. Ang mga matang nakatingin sa akin at ang boses ni Mang Renato na sobrang lamig, yung nakakatakot na boses niya. Huminga ako ng malalim at napatingin kay mama. Ma, may aksidente sa bus. Maraming na-trap na mga pasahero. Lahat sila'y kukunin nila ako. Pero hindi ko na napigilang tumulo ang luha ko. At yung driver ng bus parang hindi na tao yung nakita ko. Napayakap si mama sa akin at mahigpit yon. May takot sa kanyang mga mata pero pinilit niyang hindi yon ipakita sa akin. Anak, nandito ka na. Ligtas ka na. Kahit na anong mangyari. Ang importante ay nakauwi ka na sa amin. Huwag mo nang isipin yun ha. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay habang hinahaplos niya ang likuran ko. Pero sa kabila ng yakap niya, naroon pa rin ang kaba. Kasi kahit na anong sabihin ni mama ay alam kong may iniwan akong naiibang karanasan kagabi. At may mga matang patuloy na nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Kinabukasan, Papa Dudut, ay lalo akong hindi mapakali. Habang kumakain kami ni mama ng almusal ay halos wala akong malasahan sa kinakain ko. Parang lahat ng tao sa baryo namin ay nakatingin sa akin. May mga bulungan, may mga nagtatanong kung totoo ba ang nangyari sa akin. Ramdam ko ang bigat ng mga mata nila sa bawat paglabas ko sa pinto ng bahay namin. Anak, huwag mo na munang isipin yung mga sabi-sabi ng mga tao sa labas. Wika ni mama habang inilalapag ang mainit na kape sa harapan ko. Ang mahalaga, ligtas ka na sa sinasabi mong Mang Renato.
pero kahit sa boses niya ay ramdam ko ang pag-aalala. Kinahaponan ay dumating ang isa sa mga barangay tanod para kausapin ako. "Iha?" sabi niya. "Nagulat kami sa kwento ng mga nakakita sa iyo kagabi. Naglalakad ka raw mula sa kalsada papunta rito sa San Roque. Ang mas nakapagtataka, wala naman talagang biyahe ng bus kagabi papunta ron. Lahat ng unit ng kumpanya ay nasa garahe." Napatingin ako sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko. "Sir, paano po yun? May sinakyan akong bus, marami akong kasama at si Mang Renato. Parang totoo naman siya." Nagkatinginan ang mama ko at ang tanod. Kita ko sa mukha nila na hindi sila basta naniniwala sa sinasabi ko pero hindi rin nila ako masisisi. Pagkaalis ng tanod ay huminga ako ng malalim at napahawak sa dibdib ko. "Ma, mahina kong sambit. Kung wala talagang bus, ibig sabihin naputol ang boses ko, parang may mabigat na bumara sa lalamunan ko." Lumapit si mama at hinawakan ang kamay ko. "Anak, baka pagod ka lang ng mga oras na yon. Baka masama lang ang pakiramdam mo. Kaya yon ang naiisip mo kagabi." Pero hindi ko na mapigilan ang panginginig. "Ma, totoo yung nakita ko. Hindi ako nag-iimbento. May mga tao doon. May mga sumisigaw pa nga tapos biglang wala na. Kukunin daw nila ako." Tumulo ang luha ko. At sa gabing yon, Papa Dudut, ay hindi ako nakatulog ng maayos. Parang may mga boses akong naririnig sa labas ng bintana. Mahina pero malinaw ang mga tawag na hindi ko maintindihan. Sa panaginip ko ay bumalik ang mga bus ng mga taong nakatingin sa akin. Sa ulihan ay nakatayo si Mang Renato at nakangiti na para bang nakakatakot pero malungkot din ang mga mata. Pagkagising ko ay may malamig na hangin sa kwarto ko na para bang galing sa labas. Kahit sarado ang mga bintana at sa mesa malapit sa kama, may isang tiket ng bus na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Kulay dilaw ito at may nakatatak na San Roque Express. Pero ang petsa ay 10 taon nang nakakalipas. Agad akong tumakbo sa baba papunta kay mama para ipakita sa kanya ang bus ticket para maniwala siya na totoo ang sinasabi ko. "Ma, sabi ko na sa iyo eh. Totoo ang sinasabi ko. Totoo si Mang Renato. Tingnan mo, may bus ticket ako mula sa biyaheng yun. Pero yung petsa nito ay 10 taon nang nakakalipas. Hindi ko alam kung bakit pero alam ko, ito na yun." Nanlaki ang mga mata ni mama nang marinig ang sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit pero agad ko siyang tinanong tungkol doon. "Ma, bakit po? Ano pong iniisip ninyo?" May pag-aalala sa boses ko. Hindi agad siya nagsalita pero nang sumagot na siya ay nanginig din ako dahil sa mga nalaman ko. "Anak, yung ticket na sinasabi mo, yan yung ticket na gamit ng Lola Celia mo noon. Kung saan siya namatay. Hindi ba't sinabi ko sa iyo noon na naaksidente siya?" Halos mautal si mama noon habang nagsasalita siya. Doon ko naalala ang matandang kausap ko sa bus kung saan si Mang Renato noon. Alam kong siya ang tumulong sa akin, si Lola Celia siguro yun. Alam mo mama, parang nakausap ko po siya. Siya nga yata yung dahilan kung paano ako nakabalik dito sa bahay. Tinulungan niya ako, ma. Ngumiti pa ako noon kahit ang totoo ay takot na takot ako. Lalong nagulat si mama dahil sa sinabi ko. Never ko kasing nakita si Lola Celia dahil sa nasa malayong lugar siya noon. Pauwi na sana siya ng San Roque at babalik na sa amin pero hindi na nangyari yon dahil sa aksidente. Agad na tinigil ni mama ang kanyang ginagawa ng mga oras na yon. Pinakita niya sa akin ang picture ni Lola Celia. Tinago kasi niya yon dahil ayaw niyang maging malungkot pagkatapos mamatay ng lola ko.
Kaya noong ko lang din talaga nakita ang mukha ng lola ko. Bigla na lang akong naluha dahil yung matandang tumulong sa akin sa bus ay yung lola ko pala. Simula noon ay lagi ko nang nakikita ang mukha niya sa panaginip ko. Laging humihingi ng tulong pero hindi ko magawa dahil hindi ako makagalaw sa pwesto ko roon sa panaginip. Minsan, yung boses niya lang ang naririnig ko pero hindi malinaw ang mukha niya. Isang gabi habang naghahanda kami ng pagkain para sa hapunan, kwento ko kay mama ang paulit-ulit na nangyari sa akin. Ma, tingnan mo. Bakit kaya parating nagpapakita na sa akin si Lola Celia? Ano kaya ang gusto niyang iparating sa akin? May kailangan kaya akong gawin? Ngumiti lang sa akin si mama noon pagkatapos ay nagsalita siya. Siguro kaya mo nakikita ang Lola Celia mo ay lagi mo siyang iniisip. O kaya baka mismo na siya. Ganun lang siguro yun. Umupo ako sa dining area noon at nag-isip. May mga katawan pa bang hindi nakikita roon? Baka kasi yun ang hinihingi ng tulong ni Lola Celia sa akin. At hanggang hindi ko pa yun nagagawa ay lagi siyang magiging laman ng panaginip ko. Nagkaroon ng takot si mama noon kaya nilapitan agad niya ako. Oo nga, sabi ng ilan, may iba pang hindi nakikita na katawan sa trahedyang iyon. Yung iba hindi na talaga nakuha dahil sobrang lalim ng bangin. Yung iba naman ay nasunog na. Mama, ano kaya kung hanapin ulit ang katawan nila? Baka sakaling mawala ng mga masamang panaginip ko. Baka yun talagang dahilan ng paghingi ng tulong ni Lola sa akin. Ang buong akala ko ay hindi na yon mangyayari dahil sobrang labo ng magawa yon ng barangay at ng mga pulis. Pero gumawa si mama ng paraan na sa tingin ko ay makakatulong para sa mga namayapa sa naturang aksidente. Isang kaibigang pare ang kanyang tinawagan para ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay nangyari na ang hinihintay ko. Nabunutan tuloy ako ng tinik. Todo dasal ako noon na sana'y matapos na ang mga masama kong panaginip. Dahil sa panalangin namin sa paligid ng site kung saan naganap ang aksidente. True enough ay naging mapayapa na ang mga gabi ko. Nakikita ko pa rin si Lola Celia pero hindi na yung humihingi siya ng tulong. Tuwing dumadalaw siya sa panaginip ko ay nakangiti na siya sa akin. Minsan ay niyayakap pa nga niya ako. Simula rin noon ay hindi na ako doon dumadaan kapag gusto kong umuwi sa amin. Buti na lang din talaga at may iba pang daanan papunta sa amin. Nagkaroon ng bagong diversion road. Naging madali para sa akin ang lahat. Kung minsan din ay dumadalaw ako sa puntod ni Lola Celia para roon ko siya kausapin. Dati kasi hindi ko siya pinupuntahan dahil hindi naman kami close nung nabubuhay pa siya. Pasensya na, Nay ha. Pasensya na kung hindi agad kami nakapunta ng apo mo rito. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko nung nawala ka. Ayaw kong tanggapin na wala ka na. Ngayon ay hahayaan na kita. Hahayaan na kitang maging masaya kung nasaan ka man. Ang sabi ni Mama pagkatapos niyang magsindi ng kandila para kay Lola Celia. Mama, alam ko pong hindi ko siya nakikita ngayon pero alam ko pong okay na siya. Masaya na po siya kung nasaan man siya. Maraming salamat po at tinulungan niyo po ako sa request ko na ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga namayapa. Natulungan po natin sila. Naluluhang sabi ko pa kay Mama. Wala yun anak. Para din yun sa mga namatay na humihingi ng mga panalangin. Sana ngayon ay maging masaya na rin sila dahil malaya na sila. Simula noon, nag-organize na ako ng event taon-taon at nagkikita kami ng mga kapamilya ng mga namatay sa bus. Kung minsan ay kinekwentuhan nila ako kung ano ang buhay nila noong nabubuhay pa sila. Maraming salamat, Iha. Hindi mo alam kung ano ang naging epekto noon sa pamilya ko. Para kaming nabunutan ng tinik noong nagkaroon tayo ng mga pagkakataon na magkita-kita para sariwain ang alaala ng mga taong mahal natin sa buhay.
Sabi ni Aling Tess, isa sa mga nanay ng namatay. Wala po yun. Alam ko po ang pakiramdam ninyo. Yung parang walang sagot sa katanungan ninyo. Walang pag-asa pero sa huli meron pala. Ang kailangan lang ay maniwala po kayo sa Diyos dahil siya lang ang may alam ng lahat ng mga nangyayari sa atin. Lagi lang po kayong magdarasal sa Kanya. Papa Dudut, salamat po sa pagbibigay daan para may bahagi ko ang kwento ko na ito at sana'y naging inspirasyon din po ito sa iba. Hindi madali pero kung kaya naman natin silang tulungan ay tulungan natin sila para maging mapayapa na sila sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Rika. Hindi lahat ay may lakas ng loob para ikwento ang mga karanasan nila tulad ni Rika. May mga tao pa rin na takot sa kanilang naranasan na kakaiba sa araw-araw. May ilan pa rin na binabalot pa rin ng kanilang mga masasamang panaginip. Kung isa ka sa kanila ay huwag na huwag mo sanang kalimutan na may Diyos kang kinakapitan. Lagi tayong magdarasal at maniwala sa Kanya na malalagpasan natin ang lahat basta tayo ay may labis na paniniwala. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento at syempre po manood po kayo ng Papa Dudut Family YouTube channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.